Dumating ang mga bida sa Pokemon Center, kung saan pinapanood nila ang ibang mga trainer na nagsasanay kasama ang kanilang mga Pokemon para sa Pokemon Contest. Alam ni May na magsisimula ang contest sa loob ng 2 linggo, pero hindi niya ito itinuturing na malaking problema. Pagkarating sa dalampasigan, nagpa siya si May na ipakita ang combo na kanyang binuo kamakailan. Umikot-ikot si May at inilabas si Beautyfly na nagpakalat ng mga pollen sa paligid gamit ang kanyang mga pakpak. Gayunpaman, masyadong naparami ang ikot ni May kaya nahilo siya. Sa kabila nito, naghagis si May ng 3 frisbee kay Beautyfly na gumamit ng gust para palutangin ang mga ito sa ere. Subalit, tinangay ng gust ni Beautyfly ang buhangin, kaya naman ang mga bida at ang mga tao sa beach ay nabalot ng buhangin. Lumipat ang mga bida sa ibang lugar, kung saan pinasubok ni May kay Beautyfly ang Silver Wind. Ginawa ito ni Beautyfly pero nabigo ito, na ikinadismaya ni May dahil alam niyang malaki ang puntos na makukuha nila sa move na iyon. Binanggit ni Ash na kailangan pa nila ng pagsasanay, kaya muling naghagis si May ng 3 frisbee para palutangin ni Beautyfly sa ere. Nasalo ni May ang 2 frisbee, pero ang pangatlo ay lumipad patungo sa isang lalaki. Nasalo ng lalaki ang frisbee at sinabing hindi makakakuha ng puntos si May sa ganoong badoy na palabas. Inihagis ng lalaki ang frisbee sa paanan ni May at sinabing wala itong kagandahan, na ikinagalit ni May kaya hiningi niya ang pangalan ng lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Drew, isang coordinator, at sinabing walang estilo si May at si Beautyfly. Sumigaw si May na hindi dapat nito nilalait ang kanyang Pokemon, pero hindi nakinig si Drew at sinabing ang mga batang gaya ng mga bida ay hindi dapat lumalapit sa kanyang resort. Hinulaan ni May na sasali rin si Drew sa contest, kaya inasar siya ni Drew bilang isang henyo, at ang dalawang bagong magkaribal ay nagtitigan ng masama. Pinapanood ni Meowth at James ang dalampasigan at napansin nilang sinasanay ni Jessie ang kanyang Dustox. Nagulat sina James at Meowth na sasali si Jessie, pero binanggit ni Jessie na ang kombinasyon ng Dustox at ang kanyang kagandahan ay isang siguradong panalo. Gumamit ang Dustox ng Poison Sting, pero itinutok niya ito sa Team Rocket, na agad namang napatakbo. Sa ibang dako, inilabas ni Ash ang kanyang Taillow para sanayin sina May at Beautyfly. Gumamit si Beautyfly ng Silver Wind at nagpakalat ng pollen sa paligid. Iniwasan ni Taillow ang tackle ni Beautyfly at gumamit ng peck. Umiwas si Beautyfly sa atake at binalot si Taillow gamit ang string shot. Nagpanik si May at pinagamit kay Beautyfly ang gust na naging sanhi ng pagkahulog ni Taillow. Habang sinusubukan ni Taillow na putulin ang string, gumamit si Beautyfly ng Silver Wind pero muli itong nabigo. Nakawala si Taillow at pinabagsak si Beautyfly gamit ang wing attack. Pinuri ni Ash si Taillow habang nilapitan naman ni May ang Beautyfly na maayos naman ang kalagayan. Isang lalaki ang dumating at nagsimulang pumalakpak para sa contest battle na ito. Natutuwa sana si May, pero ang lalaki pala ay pumapalakpak para kay Ash at Taillow dahil sa nakikita niyang potensyal sa kanila. Binanggit ni May na siya ang sasali sa contest, kaya naalala ng lalaki kung gaano rin siya kanerbiyos noong kanyang unang contest. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Mr. Big na matagal na ring sumasali sa mga contest. Naitanong ni Max kung nanalo na ba si Mr. Big at sinabi nitong mayroon siyang 3 ribbon. Namangha rito si May at gustong magpaturo ng maraming aral. Pinayuhan siya ni Mr. Big na ang isang coordinator ay dapat manatiling kalmado dahil kung hindi ay kakabahan din ng Pokemon at papalpak. Habang nagbibigay ng payo si Mr. Big, nagising si Torchic at nakakita ng isang gusali. Nakaamoy ito ng masarap kaya pumasok ito sa loob. Binanggit din ni Mr. Big na ang Pokemon ay dapat kumakain ng espesyal na pagkain para lalong gumanda sa mga contest. Naglabas siya ng isang gamit na kinilala ni Max bilang Pokeblock case. Ibinigay ito ni Mr. Big kay May na labis namang nagpasalamat. Dinala sila ni Mr. Big sa kanyang tindahan at nangakong mayroon siyang ipapakita na magugustuhan nila. Pinanood ito ng Team Rocket at nagpa siyang sumunod sa kanila. Sinabi ni Mr. Big na gumagawa siya ng mga paputok na kapag sumabog ay nagpapakita ng hugis ng Pokemon. Gayunpaman, hindi siya makapagdesisyon sa kulay at kailangan na itong matapos ngayong gabi. Biglang lumabas ang Torchic ni May na puro kulay itim ang paligid ng bibig. Pumasok sa loob si Mr. Big at nakitang kinain ng Torchic ang lahat ng kanyang blackberries na nagpaitim sa bibig nito. Nag-alala si May para kay Torchic pero sinabi ni Mr. Big na ayos lang ito dahil nakakaganda ng buhok ang blackberry. Inamin ni Mr. Big na plano niya sana na bigyan ng mga berry ang mga bida, pero ngayong naubos ito ay wala na rin siyang panghalo para sa kulay ng paputok. Humingi ng paumanhin si May at pinilit ang Torchic na gawin din ito, pero sinabi ni Mr. Big na kasalanan niya dahil hindi niya isinara ang tindahan. Nangako si May na kukuha siya ng mga blackberries para kay Mr. Big, kahit na nagbabala ito na ang mga berry ay mahirap mahanap. Narinig ito ng Team Rocket at binalak ni Meowth na ibigay ang mga berry sa kanilang boss para kumintab ang buhok nito.
Namangha si James sa ideya, pero napagtanto niyang mangingitim din ang bibig ng boss, na binaliwala lang ni Meowth. Gayunpaman, tinanggihan ni Jessie ang kanilang plano dahil balak niyang ibigay ang mga berry sa kanyang Dustox. Habang naghahanap ang mga bida, napansin ni May na nawawala ang kanyang Torchic. Narinig niya ang Torchic na nakahanap ng blackberry sa isang puno na nasa gilid ng bangin. Sinubukang abutin ni Torchic ang puno pero nabigo ito. Sa halip, tumakbo ang Torchic at tumalon, kaya nakakapit ito sa isang sanga. Nahanap ng mga bida si Torchic pero biglang nabali ang sanga. Hinila ni Beautyfly ang Torchic gamit ang string shot at nailigtas ito. Gayunpaman, lumitaw si Drew na nakuha ang blackberry at sinabing ang ataking ginawa nila ay may konting sining. Binanggit ni May na kay Torchic ang mga berry pero nangako si Drew na ibabalik ito matapos ang isang laban. Nanood ang Team Rocket at binalak na nakawin ng berry. Inilabas ni May si Beautyfly at inilabas naman ni Drew ang kanyang Roselia na nagpakalat ng pollen sa paligid. Nagsimula ang Beautyfly sa tackle, pero gumamit ang Roselia ng petal dance na nagpawalang bisa sa atake ni Beautyfly at tumama rito. Ipinagpatuloy ng Roselia ang pag-atake gamit ang stun spore na nagpabagsak sa Beautyfly sa lupa. Sinabi ni Drew na mas mataas ang inaasahan niya at pinagamit sa Roselia ang Magical Leaf. Hinimok ni May ang Beautyfly na lumipad pa itaas, pero ipinaalala ni na Ash at Max na kailangan niyang kumalma. Naalala ni May ang mga sinabi ni Mr. Big at nagkaroon ng determinasyon, kaya inutusan niya si Beautyfly na gumamit ng Silver Wind. Nagawa ito ni Beautyfly at pinatigil ang Magical Leaf at tinamaan ang Roselia na ikinagulat ni Drew. Biglang napansin ni Brock na kinuha ng Team Rocket ang Blackberry. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang moto at tumakas sakay ng kanilang balon. Bago tumakbo para habulin ng Team Rocket, sinabi ni May na tapos na ang laban dahil may nangangailangan talaga ng mga blackberries. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero may gamit ang Team Rocket na humihigop ng kuryente. Sinubukan uli ni Pikachu pero nabigo pa rin ito. Sa halip, pinagamit ni Drew sa Roselia ang Solar Beam na sumira sa absorber ng Team Rocket. Inulit ni na Pikachu at Roselia ang kanilang mga atake, kaya tumalsik ang Team Rocket at nabitawan ang berry. Nagmadali ang Torchic at nasalo ang berry pero nahulog ito sa bangin. Gumamit si Beautyfly ng string shot kaya nailigtas uli ang Torchic. Nagpasalamat si May kay Drew na nagsabing magpapatuloy ang kanilang laban sa totoong contest kung makakapaso si May sa preliminary round. Naglakad palayo si Drew pero determinado si May na patunayan ang kanyang galing. Pagsapit ng gabi, pinaputok ni Mr. Big ang mga fireworks. Ang mga bida, pati na sina Drew at Roselia, ay namangha nang makita ang mga hugis ni na Pikachu, Pichu, Torchic, Mudkip, Trico, at iba pa. Halos lumipas na ang 2 linggo at palapit na ang Pokemon Contest. Masaya si May pero hinihiling niya na makalaban si Drew habang naaalala ang huling pagkikita nila. Malungkot si Torchic dahil iniwan siya ni May kasama ang iba. Habang kumakain sina Ash at Brock, sinabi ni Max na dapat ay isinama ni May si Torchic sa halip na iwan ito. Gayunpaman, binanggit ni na Brock at Ash na si Torchic ang unang Pokemon ni May kaya palaging magiging espesyal ito. Hindi ito maintindihan ni Max, kaya sinabi ni Ash na hindi niya pa ito maiintindihan dahil hindi pa siya isang trainer. Sinabi ni Ash na lahat ng kanyang Pokemon ay espesyal sa kanya, pero si Pikachu ang pinakauna niyang nakasama. Ikinwento niya na ang kanyang Pikachu ay medyo matigas ang ulo noon, pero naging magkaibigan din sila kalaunan. Sinabi ni Brock na nahihirapan talaga ang trainer at ang Pokemon kapag nagsisimula pa lang, pero ginagawa nitong mas makabuluhan ang kanilang paglalakbay. Nagtanong si Max kung ano ang naging unang Pokemon ni Brock at naalala ni Brock noong 10 taong gulang pa lamang siya, nagising siya at bumungad sa kanya ang isang Onix na may pulang ribbon at pati rin ang kanyang ama. Pumunta sila sa kabundukan, kung saan binati siya ng kanyang ama ng happy birthday at sinabi nito sa kanya na mula sa araw na yun ay magiging partner na niya ang Onix. Namangha si Max at inisip kung ano kaya ang una niyang magiging Pokemon, pero napatigil siya nang maisip na baka bigyan siya ng kanyang ama ng isang Slackoth. Nang maisip na hihigaan lang siya ng Slackoth, sinabi ni Max na wag na lang. Dumaan si Nurse Joy malapit sa mga bida, at pinigilan ito ni Brock para diskartehan. Napansin ni Joy ang 3 starter Pokemon at pinuri sila sa maayos na pagpapalaki sa mga ito. Sinabi ni Nurse Joy na kailangan niyang suriin ang kanyang mga starter Pokemon dahil may isang bagong trainer na pipili sa isa sa mga ito. Para pormahan si Nurse Joy, nangako si Brock na susuriin ang mga Pokemon, bagaman naisip ni Joy na lahat sila ay maaaring tumulong sa kanya. Samantala, sinasanay ni May ang kanyang Beautyfly na gumamit ng Silver Wind para sa contest. Humanga si May, pero sinabi niya kay Beautyfly na kailangang mas patagalin nito ang atake para humanga ang mga judge at manalo sila sa contest. Biglang may nakitang malaking Pokemon sina Beautyfly at May sa dalampasigan.
Habang namamangha sina Max, Brock, at Ash sa laboratorio ni Nurse Joy, sinuri ni Joy ang mga Pokemon at lahat ito ay nasa mabuting kalusugan. Hiniling ni Nurse Joy sa Mudkip ni Brock, Trico ni Ash, at Torchic ni May na bigyan ng ilang tips ang mga starter Pokemon, at tinanggap naman nila ang gawain. Ibinigay ni Joy kay Max ang mga Pokeball para ilabas sila. Naglabas siya ng isang matapang na Torchic, isang umiiyak na Mudkip, at isang eleganteng Trico. Biglang tumawag si May kay Nurse Joy para i-report ang isang Wailord na na-stuck sa dalampasigan. Iniwan ni Joy ang mga bida para alagaan ang mga Pokemon at nakiusap na wag silang palabasin sa gusali, pero sumunod si Brock kay Nurse Joy kaya sina Ash at Max na lang ang naiwan. Gayunpaman, natutuwa si Max na mag-aalaga siya ng mga Pokemon na parang isang tunay na trainer. Narinig ito ng Team Rocket, kaya nagplano silang hulihin ang Wailord dahil gusto ng kanilang boss ang malalaking bagay, kabilang na ang mga Pokemon. Biglang tumakbo ang Torchic palayo kina Ash at Max, kaya naman tumakbo ang lahat para pigilan ito. Tinulak ng Torchic ang Torchic ni May at ang Mudkip ni Brock sabay takas. Pinigilan ito ni Pikachu, pero nagsimulang umiyak ang Torchic. Naloko si Pikachu kaya tinamaan ito ng Ember ng Torchic. Gayunpaman, napigilan ito ni Trico at nadampot ni Max ang Torchic. Pero tinuka ng Torchic ang kamay ni Max kaya nabitawan niya ito. Inilabas ni Ash si Corphish na inatake ang Torchic, pero umiwas ang Torchic at kinalmot si Corphish at umalis. Tumatakas ang Torchic at hinahabol ito ni Ash, Max, at ng iba pang mga Pokemon. Bumilis ang galit na si Corphish at tinakal ang Torchic. Gumanti ang Torchic kaya natumba si Corphish at natalo. Inasar ng Torchic si Corphish at umalis, na ikinagulat ni Ash at Max kung gaano kalakas ang Torchic na yun. Samantala, inalagaan ni Nurse Joy ang Wailord at nilunasan ito, at nalaman na kailangan lang nito ng pahinga. Muling naglaban sina Corphish at Torchic, pero muling natalo ng Torchic si Corphish gamit ang Ember. Tumalo ng Torchic sa tuwa dahil nanalo ito, sabay nag-evolve bilang isang Combusken na ikinagulat ni Ash at Max. Napagtanto ni Max at Ash na kung makikita ng bagong trainer ang Combusken, tiyak na matatakot ito. Naisip ni Max na ipalit na lang nila ang Torchic ni May sa Combusken, at sabihin na lang kay May na nag-evolve na ang kanyang Torchic. Gayunpaman, naisip nilang magagalit si May dahil hindi naman ito tanga para maniwala doon. Pero nakaisip si Ash ng bagong plano, dapat ay ibang Pokemon ang piliin ng trainer. Bumalik na si May sa Pokemon Center at binigyan siya ni Max ng tsaa. Gayunpaman, nagtanong si May kung bakit biglang naging mabait si Max sa kanya, sinabi ni Max na nagiging mabait lang siya sa kanyang kapatid, na binaliwala na lang ni May. Dumating ang trainer para pumili ng kanyang starter Pokemon. Gayunpaman, gumagawa ng ingay ang Combusken na nakakulong sa isang silid at sinusubukang lumabas, pero sinabi ni Ash kay Nurse Joy na hangin lang yun. Iniisip ng trainer na piliin ang Mudkip o Trico, kaya hinimok siya ni Ash na pumili sa dalawang iyon. Pinili ng trainer ang Torchic, pero sinubukan siyang kumbinsihin ni Ash na ang Torchic ang pinakapangit na piliin at nagbigay ng maraming masasamang dahilan. Nagtaka si Brock kung bakit masyadong kinakabahan si Ash. Natapos nang uminom ng tsaa si May at nagtanong kung nasaan ang kanyang Torchic. Kinabahan si Max at sinabing nasa labas ito. Nagpa siya si May na hanapin ito, pero sinabi ni Max na maaari silang magbonding muna. Gayunpaman, nagduda na si May at galit na tinanong si Max kung may nangyari ba sa kanyang Torchic. Sinabi ni Ash na dapat pumili lang ang trainer kina Trico at Mudkip, bagaman nakikita ng ama ng trainer na maayos naman silang lahat. Pumasok si May sa silid kung saan pumipili ang trainer ng kanyang Pokemon, kaya naman lumapit sa kanya ang kanyang Torchic. Hiningi ni May ang katotohanan mula kay Ash habang ang Combusken ay nakalabas na ng silid. Umamin sina Ash at Max na pinagpalit nila ang Torchic ni May at ang Combusken dahil ang Torchic na iniwan sa kanila ni Nurse Joy ay tumakas at nag-evolve bilang Combusken. Bigla nilang nakita sa bintana na ninakaw ng Team Rocket ang Wailord at tinatangay ito gamit ang kanilang balon. Nangamba si Nurse Joy na baka magkasakit ng malubha ang Wailord kung hindi ito maibabalik sa karagatan. Aatake na sana si Pikachu pero lumitaw ang Combusken at inatake ang Team Rocket gamit ang flamethrower. Pinutol ng Combusken ang lubid kaya nahulog ang Wailord pabalik sa karagatan. Tumalsik pa itaas ang Team Rocket dahil sa puwersa pero bumalik din ito pababa, kaya gumamit pa rin si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket palayo. Pumalakpak ang trainer at ang kanyang ama sa pagkamangha sa ipinakita ng mga Pokemon. Pinili ng trainer ang Mudkip para maging kanyang starter Pokemon, pero nalungkot ang Trico kaya isinama na lang ito ng ama ng trainer. Dahil hindi napili ang Combusken, nangako si Nurse Joy na gagawin na lang itong guard sa Pokemon Center dahil sa ipinakita nitong katapangan. Pumunta si Max sa dulo ng bangin at nangakong maghihintay siya ng may pasensya para sa kanyang unang Pokemon, habang lumalangoy ang Wailord.